Mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang UNTV Hataw Balita. Napagod ka ba kahapon? Kahapon. Oo, kasi 'di ba yung mga tao parang ina-expect nila na 38 minutes lang yung sona, pero napabahaba. Pero Napahaba man, pero marami naman natuwa, di ba? informative naman Yes, mas diba? marami siyang naipaliwanag. Oo. Hindi ka na hinihingal? Hindi na. Ready na, pronto! Oo. Alas 4:49 na po na umaga. Araw po ngayon ng Martes, 26 sa buwan ng Hulyo 2016. Ang ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Rina Villamor. Narito na mga humahataw na balita sa umagang ito. Polisiya, programa at reformang ipatutupad ng Duterte administration inilahad sa unang SONA. Mayorya ng mga Pilipino, malaki ang tiwala na matutupad ang mga pangako ng Pangulo. Pagdedeklara ng unilateral ceasefire ng pamahalaan sa mga rebeldeng grupo, ikinatuwa ng National Democratic Front of the Philippines. Pangulong Duterte nakipagpulong sa mga militante pagkatapos ng kanyang unang SONA. Emergency powers upang mapabilis ang pagresolba sa mga problema sa traffic, direktang hiniling ni Pangulong Duterte sa Kongreso. Proteksyon sa karapatang pantao, tiniyak ng Administrasyong Duterte sa kabila ng pinaigting na kampanya kontra kriminalidad. Mahigit 5,000 Bicolano na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Inilahad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang State of the Nation address ang mga programa at pulisiya ng administrasyon na isusulong sa susunod na 6 na taon ng kanyang panunungkulan. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Sumentro sa mga magiging polisiya, mga reforma at programa, gayon din ng mga nais isulong ng administrasyon ang naging laman ng unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Pangulong Duterte, ayaw niyang matutok ang kanyang talumpati sa paninisi sa iba. We cannot move forward if we allow the past to pull us back. Finger pointing is not the way. Binigyan diin ng Pangulo ang kampanya ng kanyang administrasyon laban sa iligal na droga. There will be no let up in this campaign. Double your efforts. Triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Inatasan rin ng Pangulo ang National Police Commission o NAPOLCOM na pabilisin ang investigasyon sa mga police officer na sangkot sa iligal na aktibidad at magsagawa ng lifestyle check. Tungkol naman sa West Philippine Sea issue, kinikilalaan niya ng bansa ang naging desisyon na ito ng Arbitration Court at tiniyak na ipagpapatuloy ang pagresolba sa territorial dispute sa mapayapang paraan. Kaugnay ng usapang pangkapayapaan, sinabi niya na handa niyang ibigay sa Moro people ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Kaugnay ng pagpapatuloy ng formal talks, iniutos rin ng Pangulo na ipatupad sa madaling panahon ang unilateral ceasefire sa CPP-NPA-NDF. Nais ng Pangulo na isulong ang reforma sa pagbubuwis kung saan nais niya itong gawing simple at pababain ang personal at corporate income tax rates.
Gayon din ang pagpapaluwag sa bank secrecy law. Ipiniresenta rin ng Pangulo ang pangangailangan na maisulong ang federalismo kung saan nanawagan siya na maisakatuparan ito sa loob ng ika-4 o ika-5 taon ng administrasyon. You call for a referendum, and after that, call for a presidential election. I will go. Sibat na ako. But you must have a president. You copy the France system. Huwag mo hayaan yung puro na parliament, delikado. Nais rin ng Pangulo na maipasa ang whistleblower bill kasabay ng pagpapalakas sa Witness Protection Program. Amyenda sa pagpapahaba ng validity ng passport mula 5 taon sa 10 taon. At ang pagkakaroon ng Department of Overseas Filipino na tututok sa mga problema ng mga OFW. Iniulat rin niya ang ginawang paglagda sa executive order para sa pagpapatupad ng Freedom of Information sa ehekutibo. Inatasan rin ng Pangulo ang bagong departamento na Department of Information and Communication Technology o DICT na pag-aralan ng mga hakbang sa pagkakaroon ng mabilis na internet connectivity at maisulong ang libreng Wi-Fi access sa mga public places. At upang malunasan naman ang congestion sa Metro Manila, inatasan ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na pag-aralan kung posibleng magamit ang mga secondary roads. Gagamitin na rin anya ang mga airport sa labas ng Metro Manila tulad sa Clark Airport. Sa huli ng talumpati, nanawagan naman ng pagkakaisa ang Pangulo. We are imbued with resiliency that has been tested and proven. More difficult times as in the past. We have a band to act together. We have to help each other, for then and only then can we truly prevail. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Umani ng positibong reaksyon sa publiko ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglalahad ng mga pagbabagong nais ipatupad sa ilalim ng kanyang administrasyon. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Pinakahihintay ng sambayanang Pilipino ang kauna-unahang State of the Nation Address ng ika-16 na Pangulo ng Pilipinas, President Rodrigo Roa Duterte. Habang nanonood ang ating mga kababayan ay di mapigilang matawa at matuwa sa bawat biro at salitang binitawan ng Pangulo na nakalaan para sa buong bayan. Oo, nakakatuwa eh. Dahil nagpapatawa lagi Presidente. Yung traffic. Maayos sana yung transportation. Naniniwala ang ating mga kababayan na matutupad ng Pangulo ang mga inilatag sa kanyang SONA. Ang Pangulo, naging isa yan eh. So kailangan din ng tulong ng mga mamamayan para matupad yung pangakong change. So I believe change is coming right now. Tama naman yung ginagawa niya na masumpo yung droga. Yun talaga yung pinaka-importante. Tinupad niya. Sana naman yung iba pa niyang plano, matutupad rin. Maging sa iba't ibang dako ng bansa ay tinutukan at inilaan ng ating mga kababayan ang kanilang oras upang pakinggan ang mga gagawin pang pagbabago sa bansa. Kita rin sa reaksyon ng mga Dabawenyo ang kagalakan nang makita ang dating alkalde ng lungsod na magpahayag ng kanyang talumpati bilang isa ng Pangulo. Sa mga katagang change is coming, noong nanunuyo pa lang siya ng boto ng taong bayan, na bago ito ng change has come. Noong araw nang siya ay mailuklok bilang Pangulo. Patuloy naman na umaasa ang sambayan ng Pilipino sa mga pagbabagong ikauunlad sa loob ng 6 na taong panunungkulan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. 6 sa 10 Pilipino ang naniniwala na kayang tuparin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga ipinangako sa sambayanang Pilipino. Narito ang hataw na balita ni Victor Cozare. The powers of the presidency, I will use the military and the police. Wipe them out. If they present a violent resistance, wipe them out.
Malinaw na prioridad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsugpo sa krimen at ilegal na droga sa bansa. Ngunit bukod rito, ipinangako rin ng punong ehekutibo ang pagsugpo sa korupsyon, pagpapatigil sa kontraktualisasyon, paglutas sa problema ng traffic at tax reform. Nangako rin ito sa mga pulis at sundalo na tataasan ang kanilang sweldo. Sa isang survey na inilabas ng Social Weather Station, 6 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala na kayang tuparin ni President Duterte ang kanyang mga ipinangako sa bayan. Sa tanong sa mga respondent kung ilan sa kanilang palagay ang posibleng matupad sa mga pangako ni Pangulong Duterte, 1% ang nagsabi na wala, 32% ang nagsabi na kakaunti lang, habang 63% ang nagsabing lahat, halos lahat o karamihan sa kanyang mga pangako ay matutupad. Makikita natin na yung nagsasabi na halos lahat o karamihan sa mga pangako niya ay matutupad ay mas mataas sa Mindanao. Nakita namin ito at 75%, bagaman sa ibang lugar ng Pilipinas mataas pa rin naman. Paliwanag ng SWS, hindi na inisa-isa sa mga respondent ang mga pangako ng Pangulo dahil layon lamang ng survey ay makuha ang antas ng pag-asa ng taong bayan sa Pangulo. So, isa rin itong kumbaga pagtawag sa kasalukuyang administrasyon na malaki ang pag-asa, kumbaga malaki ang pag-asa ng publiko na matutupad niya. On his part, malaki rin in effect yung demand para ma-deliver niya na matupad yung mga pangako niya. Para naman kay Obet Cruz, kahit 3 linggo pa lamang formal na nanunungkulan ang bagong Pangulo, ramdam na ang unti-unting katuparan ng pangako nito sa pagsugpo sa krimen at droga. Maganda yung mga pamamalakad niya, gawa ng mga adik, di ba? Kagaya niya, marami nang nawawalang adik. Nagbago na yung marami nang nahuhuli. Gawa ng, kumbaga malaki na pinagbago. Ang iba, may hiling pa rin sa presidente. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakalapit sa batasang pambansa ang mga militanteng grupo na karaniwang hinaharang ng mga otoridad upang hindi makapanggulo kapag nagdaraos ng SONA ang mga nakalipas na administrasyon. Sa unang pagkakataon ay pinayagan sila na magsagawa ng demonstrasyon malapit sa venue ng SONA ng Pangulo. Narito ang hataw na balita ni Mon Hokson. Maaga pa ay nagmarcha na patungo sa batasan ng ilang mga militanteng grupo at sa halip na kilos protesta ay isang kilos ng pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon ang ginawa ng mga makakaliwang grupo. Bitbit ang mga bandila at placards, dumiretso patungong batasan ang mga rallyista. Ilang oras pang nakakalipas, sunod-sunod na ang pagdating ng iba pang grupo ng mga rallyista. Isa sa mga nakaagaw ng pansin ay ang mga katutubong lumad na bumiyahe pa mula sa Mindanao upang magpakita ng suporta sa Pangulo. Ang kahilingan ng mga lumad ay mapaalis ang grupo ng mga militar sa kanilang lugar at maisulong ang usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Si Pangulong Duterte ay consistent sa kanyang suporta at paninindigan at nakikinig siya sa mga lumad at sa mga panawagan ng mga mamamayan. Dito na nila isinagawa ang programa at iba't ibang aktibidad ng kanilang pro-Duterte rally. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Naging mapayapa ang unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa assessment ng Philippine National Police. Narito ang hatol na balita ni Lea Ilagan. Pinayagang makalapit sa batasan sa kauna-unahang pagkakataon ang mga rallyista mula sa iba't ibang probinsya sa bansa. Sa kauna-unahan ring pagkakataon, walang gulo na nangyari sa pagitan ng mga pulis at rallyista. Tahimik na pinapanood ng mga pulis ang programang isinagawa ng mga ito. Wala ring barikadang container van at mga barbed wire sa pagitan ng pulis at rallyista. Si Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa nakipag-selfie pa sa mga rallyista habang iniinspeksyon ang mga tauhan sa ground. Umakyat din siya sa entablado at nanawagan ng suporta para sa isang matahimik na SONA. Kami po ay masaya sa iyong ginagawa. Pasalamat kami. Andito kami para kayo ay protektahan. Andito kami para hindi kayo saktan. Iisa lang po tayo, pareho tayo Pilipino. Pareho tayo mahirap. Kaya magtutulungan tayo. Pinaalis din ni Chief PNP ang transyon o kalasag ng mga pulis na bitbit na mga ito at inutusang mag-relax na lamang. Pakita natin na
we don't mean to harm anyone. Gusto natin pakita na we want to embrace everyone. Samantala, bukod sa mga nakaantabay na ambulansya ng local government unit dito sa Batasan, naka-standby din dito ang 911 UNTV Rescue upang agad na magbigay tulong sa mga nangangailangan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Batasan. Hindi naman nakadalo si Senator Alan Peter Cayetano sa unang araw ng 17th Congress kung saan formal lang naupo bilang bagong Pangulo ng Senado si Senador Aquilino Coco Pimentel. Matatanda ang nagkaroon ng issue ang dalawang mambabatas kaugnay ng Senate presidency. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Nagsimula na ang sesyon ng 17th Congress. Sa Senado nanumpa muna ang mga bagong senador bago sila formal na namili ng kanilang bagong Senate President. Unang ninominate ni Senador Vicente Soto III bilang kandidato para sa naturang pwesto si Senador Aquilino Coco Pimentel na sinigundahan naman ang kanyang mahigpit na naging katunggali noong 2007 na si Senador Juan Miguel Zubiri. Pagkatapos nito ay tumayo naman si Senador Francis Escudero upang imungkahi na isama sa pagpipilian si Senador Ralph Recto. Matapos ang botohan, si Senador Aquilino Pimentel III ang nahalal bilang bagong pinuno ng Senado matapos niyang makuha ang 20 boto mula sa 23 senador na dumalo sa pagbubukas ng sesyon. Hence, I pledge before all of you today that I will be fair in carrying out the mandate that you have given me as Senate President. If we follow the mantra, the poorest first, the poor second, then we will never go wrong. Nakuha naman ni Senador Recto ang pagiging minority leader. Nahalal naman si Senador Franklin Drilon bilang Senate President pro tempore habang si Senador Soto naman ang naging majority floor leader. Hindi naman nakadalo sa pagbubukas ng sesyon si Senador Alan Peter Cayetano na nauna na ring nagpahayag ng interes na maging Senate President. Ngunit sa kanyang social media account, sinabi ni Cayetano na handa naman siyang sumuporta sa mga programa ng pamahalaan tungo sa tunay na pagbabago. Ayon kay Senate President Pimentel, inaasahang tatapusin ang pagbibigay ng committee chairmanships ngayong linggo upang makapagsimula na ng kanilang trabaho. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Senate. Formal nang nahalal na bagong House Speaker si Congressman Pantaleon Alvarez. Narito ang report. Alas 10 ng umaga kahapon nang formal na magbukas ang first regular session ng 17th Congress. 285 kongresista ang dumalo sa pagbubukas ng sesyon. Mismong si dating House Speaker Sonny Belmonte ang nag-nominate kay Congressman Pantaleon Alvarez bilang House Speaker. Nakalaban niya si Ifugao Representative Teddy Bagilat at Quezon Representative Danilo Suarez. Kabuang 251 kongresista ang bumoto kay Alvarez at 22 naman ang nag-abstain, kabilang na dito ang bagong House Speaker. Base sa bagong rules ng Kamara, ang sino mang hindi bumoto sa House Speaker kasama ang mga nag-abstain ay otomatikong magiging minority leader. Ngunit sa kabila na nag-abstain si Alvarez ay hindi makukwestiyon ang kanyang panalo sa botohan. So that rule only applies on the voting if you are not a candidate. But if you're a candidate, just like in the past, the speaker, winning speaker votes for his opponent who becomes a minority leader. Ibig ba sabihin yun, he's part of the minority because he voted for the minority? Hindi naman. Matapos na mahalal bilang Speaker of the House, sinabi ni Alvarez ang kahalagahan ng pagbibigay ng emergency power kay Pangulong Duterte upang marisolba ang problema sa trapiko. Binanggit din ni Alvarez ang pagkasabatas ng Simplified Taxation Law, ang pagpaparusa sa mga employer na lumalabag sa Labor Code at ang agarang pagkasabatas ng Freedom of Information Bill. Have our work cut out for us. We must give the President the necessary legislation which will be his tools to effect meaningful and genuine change. Itinalaga rin ang 5 bagong Deputy Speaker na sina Capiz Representative Fred Castro, Batangas Representative Raneo Abu, Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez, Ilocos Sur Representative Eric Singson, Marikina Representative Miro Kimbo.
habang si Ilocos Norte Representative Rudy Fariñas naman ay tatayo bilang House Majority Floor Leader. Samantala, hindi pa naman naitatalaga kung sino ang magiging minority leader dahil base sa bagong rules, lahat ng hindi bumoto sa nanalong speaker ay magiging miyembro ng minorya kasama ang mga nag-abstain. Sila ay muling magbobotohan kung sino kina Suarez at Bagilat ang kanilang pipiliing maging minority leader. Jun Suriao, UNTV News and Rescue. Binaril hanggang sa mapatay ang isang lalaki sa Maynila dahil sa away trapiko. May hataw na balita si Benedict Galasan live. Yes, Benedict, go ahead. Yes, good morning Rina, good morning Kuya Daniel at good morning sa ating mga kasambahay. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa isang barangay sa Quiapo, Maynila. Kasunod nang nakita ang bangkay ng isang lalaki at isang dalaga naman ang kinailangang isugod sa ospital matapos tamaan ng ligaw na bala. Dead on the spot ang biktima na kinilalang si Mark Vincent Heralde, 35 anyos, matapos barilin ng di pa matukoy na sospek sa Picasal Street, Quiapo, Manila mag-aalas 10 kagabi. Sa base sa kuha ng closed circuit television camera ng barangay 385, tila nagtatalo ang biktima at ang sospek na sakay ng isang kotse. Nilapitan ng sospek si Heralde at saka sinuntok, kaya nauwi sa suntukan at nagpambuno ang dalawa. Makalipas ang ilang minuto, naghiwalay din ang dalawa at bumalik sa kanyang kotse ang suspect. Ang biktima naman ay kinuha ang kanyang bisikleta. Tila may kinausap pa sa loob ng kotse at nakipagkamay pa. Subalit nang papaalis na si Mark Vincent, bumaba ng kotse ang suspect at may dalang baril at bigla na lamang pinagbabaril ang biktima. 4 na putok ng baril ang narinig ng mga residente at na-recover sa crime scene ang 4 na basyo ng kalibre 45 na baril at isang slug. Tinamaan ng ligaw na bala pagkatapos ng pamamaril ang 18 anyos na college student na kinilalang si Rosel Bondok na magtatapon lamang ng basura. Isinugod sa ospital si Rosel dahil sa tama ng bala sa kanyang likod. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, away trapiko ang pinagsimulan ng krimen, kaya payo nila sa mga motorista maging mahinahon sa pagmamaneho. Bigo namang makuha ang plate number ng naturang kotse, pero isang witness ang hawak ngayon ng mga otoridad na nakakuha o nakakita sa mukha ng suspect. Yan ating police report. Balik sa iyo, Rina. Maraming salamat sa iyo, Benedict Galasan mula sa May Loton, Manila. Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang isa pa matapos pagbabarilin sa kanilang tahanan ng mga armadong lalaki sa Mandaluyong. May hataw na balita si Jericho Albano live. Good morning, Jericho. Morning, June. Dead on arrival sa ospital ng isang 62 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng mga armadong kalalakihan sa loob mismo ng tinutuloyan nitong barong-barong sa 379 GK Hinahon Street, Barangay Barangka, Mandaluyong, pasado alas 10 kagabi. Kinilalang biktima na si Romeo Zapanta, isang taxi driver. Sugatan naman ang pinsan nitong si Rogelio Gimoro, 20 anyos, na nagtamo ng 3 tama sa iba't ibang bahagi ng katawan na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa investigasyon ng Mandaluyong Police, nasa 5 hanggang 7 armadong kalalakihan na sakay ng motorsiklo ang dumating sa tapat ng tinutuluyan ng mga biktima. Agad na pinaputukan ng isa sa mga suspect ang napatay na biktima habang naghahaponan ito kagabi. Hindi rin nakaligtas ang pinsan nito ng pagbabarili ng mga suspect. Ayon naman sa hipag nito, wala naman nakakaaway ang mga biktima. Blanco naman ang mga otoridad sa motibo ng mga suspect. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga pulis sa nangyaring insidente. Yan muna ang ating balita, June. Maraming salamat, Jericho Albano, nagulat mula sa Mandaluyong City. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na www.untvweb.com. At narito na mga dapat abangan sa susunod na paghataw ng mga balita. Pagdedeklara ng unilateral ceasefire ng pamahalaan sa mga rebeldeng grupo, ikatuwa ng National Democratic Front of the Philippines. Pangulong Duterte nakipagpulong sa mga militante pagkatapos ng kanyang unang SONA. Emergency powers upang mapabilis ang pagresolba sa mga problema sa traffic, direktang hiniling ni Pangulong Duterte sa Kongreso.
Proteksyon sa karapatang pangtao tiniyak ng Administrasyong Duterte sa kabila ng pinaigting na kampanya kontra kriminalidad. At mahigit 5,000 Bicolano na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Nagdeklara ng unilateral ceasefire si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagitan ng Government Security Force at sa mga rebeldeng grupo. Narito ang hatol na balita ni Rosalie Cos. I am now announcing a unilateral ceasefire with the CPP, NPA, NDF, effective immediately, and call on our Filipinos in the National Democratic Front and its forces to respond accordingly. Ito ang isa sa mga highlight ng unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa kanyang talumpati sa bayan. Hinikayat niya ang lahat ng mga Pilipino, partikular na ang mga Moro at mga miyembro ng rebeldeng grupo na tapusin na ang dekadang pakikipagbaka ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Ani Pangulong Duterte, hindi matutumbasan ng mga medalya ng kabayanihan at kagitingan, maging ng cash assistance ang pangungulila ng bawat balo at naiwang anak ng mga nasawing sundalo at rebelde dahil sa pakikipaglaban. That is why I reach out to you, to all of you today, to our Muslim brothers, let us end the centuries of mistrust and warfare. To the CPP, NPA, NDF, let us end these decades of ambuscades and skirmishes. We are going nowhere, and it is getting bloodier by the day. Let me make this appeal to you. If we cannot as yet love one another, then in God's name, let us not hate each other too much. So it was said, I say the same to you today. Target ng ika-16 na Pangulo ng Bansa na makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Pilipinas bago pa man matapos ang kanyang 6 na taong termino. Kaya naman nakiusap din siya sa CPP, NPA, NDF na tumbasan ang deklarasyon ng tigil putukan ng pamahalaan. Explain it, but here is a president who's willing to spend political capital, goodwill, just to be able to bring peace in the land, because he feels that whatever he does, if peace is not provided, a peaceful atmosphere on the ground is not established, all of this will all be for naught. Kaya inuna niya yung basic. Sa ika-20 hanggang ika-27 ng Agosto sa Oslo, Norway, nakatakda ang muling pag-uusap ng pamahalaan at CPP, NPA, NDF tungkol sa pangmatagalang kapayapaang minimithi ng lahat ng mga administrasyong nagdaan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Sa kaugnay na balita, bukas ang pamunuan ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na makiisa sa idineklarang unilateral ceasefire sa CPP, NPA, NDF ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA kahapon. Ayon sa nilabas na pahayag ni NDFP Negotiating Panel Chairperson Luisa Landoni, handa silang makipagtulungan sa Duterte administration para matamo ang pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Inaabangan na din nila ang muling pagbubukas ng formal na usapang pangkapayapaan sa Oslo, Norway sa August 20 hanggang 27. Umaasa rin anya ang grupo na agad na mapapalaya ang mga political prisoners matapos ang ceasefire declaration sa mga rebeldeng grupo. Kinausap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang miyembro ng ilang militanteng grupo pagkatapos ng kanyang unang State of the Nation address kahapon. Sa Facebook post si Bagong Alyansang Makabayan o Bayan Secretary General Renato Reyes Jr., pauwi na sana nang lapitan ng ilang police officer at sinabihang sumama sa kanila. Dinalaan nila sila sa lounge ng Batasan kung saan naghihintay naman si Pangulong Duterte. Tumagal ng 1 oras at kalahati ang pag-uusap ng mga ito
at ng Pangulo. Kabilang umano sa kanilang pinag-usapan ng peace and order at ang pagnanais ng Pangulo na maglaan ng mas malaking resources sa social services sa oras na matapos na ang armed conflict sa bansa. Binigyan rin ng assurance ng Pangulo ang mga lumad na makakauwi ang mga ito ng ligtas. Ikinatuwa naman ng mga militante ang pakikipag-usap sa kanila ng Pangulo. Naging bahagi ng SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon ang pagtalakay sa mga plano para masolusyonan ang lumalalang problema sa sektor ng transportasyon sa bansa. Direkta na rin itong hiniling sa Kongreso ang emergency powers para sa mas mabilis na solusyon sa problema sa trapiko. Narito ang hataw na balita ni Monokson. Tila isang bagong umaga para sa lahat ng mga Pilipino ang unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalo na at naging hayag ito sa iba't ibang issue na kailangang masolusyonan. Inisa-isa ni Duterte ang mga solusyon na nakahanda para sa sektor ng transportasyon. Una ay ang pag-improve sa Pasig River Ferry bilang alternative mode of transportation, pagpapaigting sa anti-colorum campaign, paglipat sa mga terminal labas ng Metro Manila, pag-maximize sa paggamit ng mga lansangan at secondary roads. Pabibilisin rin ang delivery ng mga dagdag na tren sa MRT at LRT upang mapaigsi ang mahabang pila sa mga istasyon. Gagawin ring 3 minutes ang headway sa mga istasyon at pahahabain ang operating hours sa LRT. Gagawin rin ng administrasyon na maging available ang mga MRT at LRT ticket sa lahat ng mga mall at convenience stores. Isusulong rin ang connectivity sa mga malalaking syudad sa pamamagitan ng isang epektibong rail system. Ipinangako ni Duterte na magkakaroon ng rail system sa Mindanao at Visayas. Isang rail system rin na magdudugtong sa Clark Airport at Metro Manila ang gagawin. Ililipat naman ang General Aviation sa Sangli Point sa Cavite upang madecongest ang NAIA. Sinigurado rin ni Duterte na pabibilisin niya ang pagproseso sa mga dokumento at aplikasyon, gaya ng mga permit at mga clearances, maging ang pag-extend sa expiry ng lisensya sa 5 taon. Magkakaroon rin ng free Wi-Fi access sa lahat ng mga airport, seaport, train station at mga terminal. I have also ordered the newly created DICT, Information and Communication Technology, to develop a national broadband plan to accelerate the deployment of fiber optics cables and wireless technologies to improve internet speed. Wi-Fi access shall be provided at no charge in selected public places, including parks, plazas, public libraries, schools, government hospitals, train stations, airports, and seaports. Aba? Happy lahat. Subalit mapapabilis ang lahat ng proyektong ito kung ibibigay ng Kongreso ang hinihingi ng Pangulo. Nakiusap si Duterte sa mga miyembro ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso na ibigay sa kanya ang special powers upang mapabilis ang pagresolba sa problema sa traffic. Many in government opine realistically that I would have to agree that the worsening traffic situation could be logically addressed if Congress would also accord emergency powers to the agencies concerned. Ayaw mo, okay lang rin. Pero nakita namin kung gusto ninyong madalian, alam naman talaga ninyo sagad na lahat. Sagad na. Nasa inyo yan. If you give it, fine. If you don't, we take the longer route. Slowly. And tanggapin ko yung pagmumura ninyo. Huwag lang sa malapit. Monhokson, UNTV News and Rescue. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng proteksyon sa karapatang pantao sa kabila ng maigting na kampanya ng kanyang administrasyon kontra kriminalidad. Narito ang hatol na balita ni Joyce Balancio. Sa kanyang kauna-unahang State of the Nation address kahapon, binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang paninindigan sa pagprotekta sa karapatan ng mga tao o human rights.
Magmula kasi na mapabalita ang kaliwat kanang insidente ng mga napapatay dahil sa pagkakadawit sa droga, nakukwestiyon din ang umunay hindi pagprotekta ng gobyerno sa human rights. Ayon sa Pangulo, dapat sinusulong ng human rights ang dignidad ng bawat mamamayan at hindi maaring gawing ipanggalang upang masira ang bansa. Human rights must work to uplift human dignity. But human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country. Nagpaalala rin ito sa mga opisyal ng gobyerno sa maaaring parusa para sa mga mang-aabuso ng kapangyarihan. To our police officers and other officials, do your job and you will have the unwavering support of the Office of the President. I will be with you all the way. Abuse your authority and there will be a hell to pay. For you will have become worse than criminality itself. Kontento naman si Attorney Chino Gascon, ang chairperson ng Commission on Human Rights, sa pahayag na ito ng Pangulo. Aniya, isang indikasyon ito ng kagustuhan ni President Duterte na sumunod sa batas. Look at his overall statement affirming due process and the law positively. And if there are abuses, we will call them out. The summary executions are not just a number. There are individual cases and situations and circumstances. We need to look into each of them and identify the scenarios that have occurred. And if law enforcement personnel were part of any abuse, then of course we will make recommendations accordingly. Ayon naman sa human rights advocate na si Senator Laila De Lima, mas malinaw sana kung nagbigay na mas mabigat na pahayag ang Pangulo patungkol sa human rights. Yun ang aking nais na he could have issued a more categorical statement or advice sa mga law enforcers na wala dapat mga ganyan. But actually satisfied na rin ako in the sense na 3 times niya ata nabanggit ang human rights, and then he even warned law enforcers that if they abuse their authority, hell will come to them. So pwede na po yun. At least he is cautioning law enforcers. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inihayag ng bagong Senate Minority Leader Ralph Recto na susuportahan nila ang mga programa ni Pangulong Rodrigo Duterte na inilahad sa kanyang SONA kahapon. Narito ang hatol na balita ni Brian De Paz. Walang tutol ang minorya sa Senado na pinamumunuan ni Senador Ralph Recto sa mga programang inilahad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation Address. Ayon kay Recto, susuportahan nila ang mga direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng pagkakaroon ng unilateral ceasefire sa CPP-NPA sa pamamagitan ng pagrerekomenda na mapalakas ang pambansang pulisya at sandatahang lakas ng bansa. Dagdag din ang rekomendasyon ng minority in the Senate, dapat we should be hiring 25,000 new policemen every year for the next 6 years, 25,000 new soldiers for every year for the next 6 years. You have to build up the institution, the capability. Ayon naman sa kaalyado ng Pangulo na si Senador Alan Peter Cayetano, upang magawa ang mga plataporma ng Pangulo, kailangan ng suporta ng mga sangay ng pamahalaan at ng mamamayan. Authentic dahil talagang ang tao ang kinakausap niya, pero mapapansin nyo, in-emphasize niya na hindi niya kayang gawin mag-isa. Sa kriminalidad, kailangan niya ang pulis, mga adik, kailangan ng tsansa ng rehab, kailangan ng pondo sa gobyerno, kailangan magbayad ng tama, kailangan yung tao. Samantala, ngayong araw ay inaasahang ilalahad ni Senador Alan Peter Cayetano ang dahilan ng kanyang hindi pagdalo kahapon sa unang sesyon ng 17th Congress. Brian De Paz, UNTV News and Rescue,
Senate of the Philippines. Naniniwala si Ifugao Representative Teddy Bagilat na siya ang dapat na maging minority leader base sa rules ng mababang kapulungan ng Kongreso. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassie. Wala pa ring formal na kinikilalang minority leader ang mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ay sa kabila ng pumangalawa sa nakakuha ng mataas na boto si Ifugao Representative Teddy Bagilat. Lumamang ng 1 punto si Bagilat laban kay Quezon Representative Danilo Suarez. Subalit sa pagbubukas ng sesyon kahapon, inanunsyo ni Majority Leader Rudy Fariñas na lahat ng hindi bumoto sa nanalong speaker ay kailangang muling magbotohan para sa kanilang kikilalaning minority leader. Ayon kay Bagilat, taliwas ito sa rules na matagal nang sinusunod ng Kamara. The old rules in our rule book is yung second highest vote. Hindi rin anya kinuha ang pagsang-ayon ng mga miyembro ng Kongreso sa bagong rules na kanilang ipinatupad. Ang tanong nga is, did we adopt a new rule? No, or is this just provisional? So hindi naman pwede na yung majority floor lang ang sasabihin niya na this is now the rule that is in effect. Kaya naman kung si Bagilat ang tatanungin, siya dapat ang otomatikong kilalaning leader ng minorya sa Kamara. Samantala sa kasagsagan ng botohan sa Kamara, opisyal na nagbitiw bilang presidente at miyembro ng United Nationalist Alliance o UNA, sina Votas Representative Toby Chanco. Grace Casen, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Patay ang 3 lalaki sa magkakahiwalay na lugar sa Caloocan City kagabi. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Morning, Maki. Morning, June. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Rizal Avenue, Barangay 88 dito sa Caloocan City, pasado alas 12 kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Rafi Medalio, kung saan nagtamo ito ng mga tama ng bala sa ulo at katawan nang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Aminado ang ina ng biktima na gumagamit ang kanyang anak ng ipinagbabawal na gamot. Matagal na anya niyang pinapasuko ang biktima, subalit kinagagalitan pa anya siya ng kanyang anak. Isa pang lalaki ang nasawi matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Baltazar Street, Barangay 70, alauna kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Mariano o mas kilala sa lugar bilang alias Bosyong. Ayon kay alias Junjun, naglalaro ng baraha ang biktima nang dumating ang hindi pa bababa sa 10 riding in tandem na pawang nakasuot ng maskarang bungo. Kasama dito ang isang lalaking nakasuot ng pulang jacket ang umano'y nagduduro sa biktima. Pagkatapos nito ay pinagbabaril na ang biktima ng isa pang sakay ng riding in tandem. Aminado naman ang kapatid nito na gumagamit ang biktima ng shabu, subalit hindi ito nagtutulak. Masama rin ang kanyang loob sa pagkakapaslang sa kapatid dahil sumuko na umano ito sa Oplan Tokhang, kaya ipinagtataka niya kung bakit pa pinatay ang kanyang kapatid. Sa punerarya naman ang diretsyo ng hindi pa nakikilalang lalaki matapos itong matagpo ang patay sa Bagong Sibol, Barangay 28, pasado alas 10 kagabi. Isinilid sa kahon ng biktima kung saan na-recover din ng soko ang ilang pakete ng hinihinalang shabu. Sa ngayon ay inaalam pa ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo ng mga pamamaslang. At yan muna ang mga huling detalye ng balita aking tinutukan. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Maki Libradilla, nag-uulat mula sa Caloocan City. Dead on the spot naman ang 4 na lalaki sa 3 magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa Quezon City kaninang madaling araw. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Go ahead, Reynante. Yes, good morning, Angela. Hindi na nakaligtas sa isang engkwentro ang riding in tandem sa mga pulis ng Quezon City matapos umanong makipagbarilan sa Mindanao Avenue Extension Corner Regalado bandang alas 12:40 ng madaling araw.
Wala pang pagkakakilanlan ng dalawang nasawi na nagkakaedad sa 20 hanggang 27 anyos at may mga tattoo sa katawan. Ayon sa inisyal na ulat ng mga otoridad, habang nagsasagawa ang mga pulis ng Oplan Sita sa Belpas Fairview nang tumangging magpa-inspeksyon ng mga sospek sakay ng motorsiklo at tumakas bigla nang makorner ng mga pulis, ay dito na umano nakipagbarilan at napuruhan sa mga operatiba. Na-recover sa crime scene ang 45 at 357 caliber na baril at 2 sachet na hininalang shabu. Samantala, Angela, patay din ang 2 lalaki sa 2 magkahiwalay na shooting incident sa barangay Commonwealth sa Quezon City. Kinilala ang napatay na sina Bernard de la Rosa, 37 anyos, na nagpuan sa IBP Road pasado alas 12 ng madaling araw, at si Elico, 30 anyos, na nakita naman sa Sullivan Street pasado alas 3 kanina. Pareho din na mga hininalang mga drug pusher at drug user ang mga napatay na may mga tama ng bala sa katawan at ulo. Wala namang pagkakakinlanlan, Angela, sa mga gunman na mabilis na tumakas. Yan ang police report. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Reynante Ponte, live na nagulat mula sa Quezon City. Dalawa ang nasawi at 14 ang sugatan sa panibagong shooting incident sa Florida. Ayon sa mga ulat, nangyari ang pamamaril habang nagdaraos ng teen party sa isang nightclub sa Fort Myers, Florida. Wala pa namang ibinigay na detalye ang Fort Myers Police maliban sa impormasyon na isang gunman ang inaresto ng mga otoridad. Naganap ang pamamaril 1 buwan matapos ang shooting incident sa isang nightclub sa Florida kung saan 49 ang nasawi. Mahigit 1,600 bumbero ang idineploy para makontrol ang wildfire na mabilis na kumakalat sa Los Angeles County. Sa kasalukuyan, 1 na ang naitalang patay at 18 bahay na ang natupok ng apoy. Mahigit 13 ektarya na rin ang nasunog ng wildfire na pinalala pa ng malakas na hangin at tagtuyot na nararanasan sa lugar. Pinangangambahan namang maabot rin ng wildfire ang isang maliit na komunidad sa Santa Clarita. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Driver ng motorsiklo na naaksidente sa Bulacan, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Pagpapalaya sa mga political prisoner. Inaasahan ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP kasunod ng pagdedeklara ng unilateral ceasefire ng pamahalaan. Proseso sa pagkuha ng mahalagang dokumento, pabibilisin ng pamahalaan. At mahigit 5,000 Bicolano na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang rider ng motorsiklo na naaksidente sa Bukawi, Bulacan kaninang madaling araw. Narito ang hataw na balita. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng kotse at motorsiklo sa MacArthur Highway sa Barangay Lulumboy, Bukawi, Bulacan kaninang 1:00 ng madaling araw. Nagtamo ng gasgas sa mukha, hiwa at sugat sa kaliwang kamay at binti at posibleng bali sa kaliwang daliri ang driver ng motorsiklo na si Eliezer Inte, 43 anyos at residente ng Navotas City. Matapos lapatan ng pao ng lunas ng UNTV News and Rescue ang biktima, ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Nangako naman ang driver ng kotse na sasagutin niya ang pagpapagawa sa nasirang motorsiklo ng biktima. Jules Suriao, UNTV News and Rescue. Umaasa ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP na mapapalaya na ang mga political prisoners sa lalo madaling panahon. Ito ay matapos na ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA kahapon ang unilateral ceasefire. Ayon kay NDFP Negotiating Panel Chairperson Luis Halandoni, nakahanda silang makiisa sa Duterte administration upang matamo ang pangmatagalang kapayapaan sa bansa.
Samantala, inaabangan na rin ng NDFP ang muling pagbabalik sa negotiating table ng dalawang panig. Nakatakdang isagawa ang formal peace talk sa Oslo, Norway sa August 20 hanggang 27. Inimok naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang SONA ang mga mambabatas na bigyang pansin ang mabagal na usad ng hustisya sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Nang magpasyasang tumakbo nitong nakaraang halalan, alam na anya ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga suliranin ng bansa. Isa na rito ang mabagal na usad ng hustisya. Lubhang nakalulungkot anyang isipin na para sa pangkaraniwang Pilipino, isang ilusyon na lamang ang pagkamit ng katarungan. I heard the people on the streets complain that justice had become illusory, that equity and fairness and speedy disposition of cases had deteriorated into hollow concepts fit only for muscular dissertations. Bilang dating prosecutor, alam anya ni Pangulong Duterte kung gaano kabilis o kabagal ang usad ng isang kaso. Kaya't hinimok niya ang mga mambabatas at lahat ng nasa gobyerno na bigyang pansin ang problemang ito. I will appreciate deeply if we all in government attend to this urgent need. I was determined then, as I am now determined and better positioned to wage war against those who make a mockery of our laws, including those who make life for us all miserable. Agad namang nakakuha ng suporta ang panawagan ng Pangulo kay dating Justice Secretary at ngayon ay Senador Laila De Lima. Well, of course, I was delighted to hear na yung pinakauna niyang binanggit is about the justice system. Diba? He really wants the justice system to work. He pointed to the chronic delays in the justice system. So he urges the passage of appropriate laws in order to address the problem. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA ang kahalagahan ng ruling ng Permanent Court of Arbitration sa West Philippine Sea Maritime Dispute. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Maiksi lamang at simple ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng maritime dispute sa West Philippine South China Sea sa kanyang unang ulat sa bayan o State of the Nation Address kahapon. Ayon sa Pangulo, malaki ang papel ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa pagsusulong ng mapayapang pagresolba sa agawan ng teritoryo. With regard to the West Philippine Sea, otherwise known as China Sea, we strongly affirm and respect the outcome of the case before the Permanent Court of Arbitration as an important contribution to the ongoing efforts to pursue a peaceful resolution and management of our disputes. Positibo naman ang pananaw ng Chinese ambassador sa Pilipinas na maibabalik sa normal track ang bilateral relationship ng Pilipinas at China sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. We're always looking forward to bilateral talks. Well, we have already been open-minded to negotiations and we look forward to properly settle the disputes we have so that we can remove the obstacle in the way of our bilateral relationship. Well, we have seen positive signs and we look forward to working with the President, Mr. Duterte, and his administration to bring the bilateral relationship back to the normal track. Samantala, isang welcome development para sa Department of National Defense ang pagtanggap ni dating Pangulong Fidel Ramos sa alok ni Pangulong Duterte na maging envoy o kinatawan ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa China hinggil sa issue. It's a welcome kasi it's very respected by both by the Chinese and by the Filipinos. So it's a very welcome development yan. Pasalamat ako tinanggap niya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue.
Kabilang sa mga nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na agarang magawa sa kanyang panunungkulan ay ang pagpapabilis ng proseso sa pagkuha ng mga lisensya, business permits, clearance at iba pang mga mahalagang dokumento. Narito ang report ni Joan Nano. Sa kanyang unang SONA kahapon, inatasan nito ang mga lokal na pamahalaan na dapat gawing mabilis ang pagpoproseso sa bawat transaksyon na tatagal lamang ng hanggang sa 3 araw. 3 days. 3 days. Local government. Business permit, clearances, literal. No follow-ups. Bigyan mo ng stop. Be back next week. Tignan mo yung workload. And I will require every department, yung dito sa etas. They must have a logbook. Layo nito na maiwasan ang pagpapabalik-balik ng mga aplikante at maialis ang anumang uri ng korupsyon sa alinmang ahensya ng pamahalaan. Isang hotline rin ang bubuksan para sa publiko na direktang tatanggap ng sumbong o reklamo hinggil sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Ngayon, I will be establishing 8888 only for dedicated to corruption. Pag may marinig ako sa executive department, even a whisper, hiwalay-hiwalay na tayo. Kasama rin sa plano ng Duterte administration ang paglalagay ng isang one-stop shop para naman sa mas mabilis na pagpoproseso ng mga dokumento sa mga Pilipino na nais makapagtrabaho sa abroad. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, sa kasalukuyan ay inaasikaso na ng ahensya ang pagsasaayos ng one-stop shop. Lahat yon para pag laglakad ang isang migrant worker, iisang opisya na lang ang pupunta nila. Hindi kagaya nangyari ngayon na manggagaling ka sa POA, pupunta ka doon sa DFA, sa Rojas Boulevard, pupunta ka sa NBI dito sa Maytap Avenue, pupunta ka sa Intramuros para sa immigration. Dito, isa na lang, pupunta ka sa POA, nandyan na lahat ng mga opisina at doon mo na makukuha yung mga requirements para ikaw ay magkakaroon ng permit na lumabas. Ilan sa mga ahensyang magiging katuwang ng DOLE sa proyektong ito ang Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration, NBI at POEA na magiging operational sa lalong madaling panahon. John Nano, UNTV News and Rescue. Alamin po natin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Hey, good morning. Good morning, June. Good morning, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay. Mukhang maliwalas ang iyong mukha ngayon. Ganyan din ba magiging weather natin? Okay naman, June, dahil merong improvement ang lagay ng ating panahon. Wala tayong nakitang LPA, pero yung area ng Mindanao, June, medyo makulimlim dahil yan sa Intertropical Convergence Zone, June. Makulimlim, hindi naman kayo nag-aaway ng asawa mo pag ganyan. Tayo mo sumagot. Hindi naman. Ayan, sasagot ka para nagkakaintindihan, di ba? Pero sige, ibigay mo na magiging lagay ng panahon sa maghapon, Ray. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tinatawag pa rin natin na Intertropical Convergence Zone siya po nakaka-apekto sa may area po ng Mindanao. At sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon din po ng isolated rain showers and thunderstorms lalo na pagdating po ng hapon o kaya po ay sa gabi. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong pumalo pa rin ng 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Tuigaraw 35, Baguio po is 16 to 25 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan 33 degrees Celsius. Ang area lang po ng Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po ang papawirin at magkakaroon po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, Metro Cebu at dito po sa may Tacloban, maaari po pumalo ng 33 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura ngayong araw. Samantalang sa Mindanao naman po, makalimlim po dyan dahil nga po dyan sa Intertropical Convergence Zone at makakaranas naman po dyan ng mahina hanggang sa katamtaman pong mga pag-ulan. Lalo na po yung area ng Zamboanga Peninsula. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong pumalo ng 32 degrees Celsius ang maximum temperature gayon din sa may Zamboanga. Pero sa area po ng Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:38 a.m. atin naman pong sunset, 6:27 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan.
Amen ako dyan, Ray. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nagulat mula sa UNTV Weather Center. Samantala, silipin na natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Unahin na po natin ang EDSA, particular po dyan sa may FB Harrison. Para po sa ating mga kasambahay na pupunta sa EDSA TAF going to Baclaran Heritage, yan po yung nasa kaliwang bahagi na inyong screen, ay wala po magiging problema ang inyong biyahe dahil very light pa po ang traffic. Samantala, sa kabilang side naman po na inyong screen, yan po ang papunta naman sa Baclaran Heritage at papunta sa EDSA TAF, ay unti-unti na po nagkakaroon ng build-up, moderate to heavy na po ang lagay ng trapiko. Puntahan naman po natin ang Espanya Avenue. Ayan, sa mga papunta po sa Quiapo at manggagaling sa Welcome Rotonda, yan po ang nasa left side ng inyong screen. Ito po ay sa may Espanya Avenue. Ay asahan nyo po na unti-unti nang dumarami ang mga sasakyan pero mabilis pa naman po ang takbo ng inyong pagbiyahe, so light to moderate po. Sa kabilang bahagi naman po, sa mga manggagaling naman sa Quiapo going to Welcome Rotonda ay parehas din po ang sitwasyon, light to moderate. Samantala, alamin din natin ang lagay ng mga lansangan sa Letre Malabon. Mga gantong oras po ay sa mga manggagaling po dyan sa may Letre Malabon papunta sa may monumento ay asahan po na light, wala pa pong problema ang takbo ng mga sasakyan. Samantalang doon naman po sa mga papunta sa C4 Navotas ay parehas din po, wala pa pong problema, masarap pa po ang biyahe sa ganitong oras, light pa po ang sitwasyon ng traffic. At yan muna ang ating latest traffic update sa mga oras na ito. Sa 5,000 Bicolano ang napaglingkuran sa serye na medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Bicol Region. Narito ang report ni Alan Manansala. Inatasan na ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang municipal links sa Eastern Visayas na umpisahan na ang profiling sa mga drug user at pusher na voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Para sa wastong intervention at livelihood na Si Mang Lilio Olavira sa mga ibinibigay na ayuda ng local government units at pribadong sektor sa mga katulad nilang walang anuman sa buhay. Kung kaya't nang mabalitaan ni Mang Lilio na may libreng medical mission sa kanilang lugar, hindi siya nag-atubiling pumunta sa kabila ng mahabang pila. Sumasakit kasi yung sikmura ko At matagal nang sumasakit kaya nagkataon na may medical mission dito sa Rizal. Papasalamat ako dahil nagkaroon ng medical mission sa atin. Unang napaglingkuran ng UNTV at MCGI ang Barangay Concepcion Grande sa Naga City kung saan umabot sa 1,524 ang napaglingkurang mga Nagenyo. Sumunod namang pinuntahan ng grupo ang Kamaligan sa Camarines Sur, ang Barangay San Antonio sa Tabaco City, Albay at ang Barangay Rizal sa Sorsogon City. Sa kabuuan, mahigit sa 5,000 Bicolano ang napaglingkuran sa serye ng medical mission ng UNTV at MCGI sa 3 probinsya sa Bicol Region itong nakaraang linggo. Katuwang din sa libreng serbisyong kasangbahay ang bagong henerasyon party list, local government officials, Philippine Army na nakabase sa Sorsogon at Philippine National Police sa Tabaco City. Talagang sobrang pasalamat po namin and behalf ng Barangay San Juan San Ramon, Barangay Council. Twice namin ito na nakaka-avail ng free medical mission. Dahil kayo na po ang pumunta dito. So ito po ay isang hulog ng langit. Sa iba't ibang bayan dito sa Albay, na-observe ko na patuloy itong ginagawa. So napakalaking bagay. Ang pagsasagawa ng medical mission ay bahagi ng advokasya ng UNTV at MCGI na makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kasangbahay, lalo na sa mga may hirap at nangangailangan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Camarines Sur. Para naman po sa mga balitang sports, makasama po natin si Rina Villamor. Morning, Rina.
Good morning! June, alam mo ba, 10 days to go na lamang at magsisimula na nga ang Rio Olympics. Wow, 10 days na lang ha. Kumusta na pa may balita doon sa mga Olympic Village na para daw hindi daw maganda kaya lumipat sa mga hotel na lang yung mga athletes. Oo, ito yung Australian delegation. Mamaya ibabalita ko sa inyo dyan. Tsaka kami nagrereklamo din aside from the Australian delegation. Kasama din dyan ang Great Britain at saka ang New Zealand. Pero ang Team Pilipinas ay nakarating na rin doon sa Athletes Village sa Rio Olympics nung Monday after ang almost 25 hours na pagbiyahe nila. Ilan ang kabuang delegates natin for this year? 12 tayo. Mas marami ng isa kumpara nung last 2012. Kasi nung 2012, 11 lang yung delegates na pinadala natin. Ngayon naman nadagdagan tayo ng isa. Pero ito pa rin ay isa sa mga pinakamaliit na number ng delegates na pinadala natin. Kasi considering the last few Olympics natin, nakakapagdala tayo ng 40 plus na athletes dun sa Olympics. Pero ngayon, medyo mas mababa siya. 11 delegates yan, Rina, pero 7 discipline. Ano ba? Yes, oo. Saan ba tayo llamado na sport? Meron bang isang particular? Boxing, pa rin. yes, boxing talaga. Kasi dun yun sa talaga eh. Olympic record natin, meron na tayong 9 medals. At 5 nga dun ay galing sa boxing. Meron tayong 2 bronze dun at 3 bronze, at 2 silver. Yeah. So yung iba, meron tayo sa athletics at saka sa swimming. So 9 pa lang yung nakukuha natin sa buong history ng Olympics. Pero wala pang gold, diba? Wala pa tayong Sana gold. this year meron. Oo. Tsaka after 10 years, no, sana makapagbigay muli tayo ng medalya mula sa ating sa Team Philippines, no? Kasi 1996 pa nang huli tayong magkaroon ng medalya sa kay Onyok Velasco pa yan. Boxing pa rin. Siguro pagka naging POC president na si Rina, magkakaroon tayo. Pwede. Abangan natin. Isulong natin yan. Sulong mo na, Rina. Go, go, go. Ito, Michael Phelps. Sasabak muli sa ika-5 at huli niyang laro sa Olympics. Sa edad na 31, siya ay nakakuha na ng 22 medalya at 18 nga dito ay gold. Hinahabol niya na ang mapabilang sa kasaysayan ng mga Olympians kung maiuwi niya na ang kanyang ika-4 na gold medal sa 100-meter butterfly at 200-meter individual medley events. Nasa ngayon ay tanging sina Al Erter ng discus throw at Lewis Carter pa lamang ng long jump ang nakakakuha. Tiwala ang veteranong swimmer na sa pamamagitan ng tulong ni Coach Bob Bowman, lalakas ang kanyang tsansa na padamihin pa ang mga medalyang kanyang maiuwi mula sa Rio, pati na rin ang kanyang kuponan dahil ito ang una din niyang pagkakataon na mapili bilang captain ng US Men's Swimming Team. Mga atleta naman mula sa bansang Australia tumangging manatili sa Athletes Village sa Rio matapos kakitaan ng problema sa plumbing at electrical wiring ang kanilang itinalagang kwarto. Ang Athletes Village na may 31 gusali ang tatayong tirahan ng mga atleta na sasabak sa Olympics na itinayo ni Brazilian billionaire Carlos Carvalho. Ipinahayag ng tagapagsalita ng Australian delegation na si Kitty Chiller na inilipat muna nila ang mga atleta sa ibang lugar habang hindi pa natutugunan ang nasabing problema. Sa ngayon, pati ang mga delegasyon ng atleta mula sa Great Britain at New Zealand ay sumang-ayon na nakakaranas din ng magkaparehong problema. At sa susunod na linggo na ang pagbubukas ng 2016 Rio Olympics at inaasahan nga ang pagdagsa ng mga atleta ngayong linggo mula sa iba't ibang parte ng mundo. June at Monica, alam nyo ba itong Athletes Village din ay balak ipagbenta ni Carlos Carvalho matapos nga itong Rio Olympics. Sabi niya nga dito, magandang condominium daw ito para dun sa mga nakatira sa Brazil dahil kompleto na ito sa mga facilities. Nandiyan na rin ang football field, meron na din silang malalaking track area at saka swimming area. June at Mon? Pero alam mo ba, Rina, na ang pronunciation kasi sa Brazilian is Carvalho. Si Carlos Carvalho ang pinakamayaman pero hindi siya nakakaramdam ng Carvalho yata eh. Wala sa Calvario kasi yan eh. Sa Tagalog. Carvalho. Hindi, yun ang kalbaryo niya. Yan ang Calvario mayaman, ano? Paano niya uubusin yung pera niya? Ayun ang problema niya sa buhay. Sa atin, share. Maraming salamat, Rina Villamor. At para po sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website ang untvweb.com. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong araw po ng Martes, July 26, 2016. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.